Pagpalang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal. Muli, narito tayo upang ipagpatuloy ang pangangaral ng Ebanghelyo ni San Juan. At sa gabing ito, ating tatalakayin ang Juan Kapitulo 5, versikulo 41 hanggang 47. Hindi ako tumatanggap ng kalulatian mula sa mga tao. Datapwat nakikilala ko kayo na kayo'y walang pag-ibig ng Diyos sa inyong sarili. Naparito ako sa pangalan ng aking Ama at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung iba ang pumarito sa kanyang sariling pangalan, ay siya ninyong tatanggapin. Papaanong kayo'y makapanampalataya? Kayong tatanggapan sa isa't isa ng kaluwalhatian at hindi ninyo pinaghahanap ang kaluwalhatiang nanggaling sa tanging Diyos? Huwag ninyong isiping ako ang sa inyo'y magsusumbong sa Ama. May isang magsusumbong sa inyo sa makatuwid bagay si Moises, yaong pinaglagakan ninyo ng inyong pag-asa. Sapagkat kung kayo'y nagsisisampalataya kay Moises, ay magsisampalataya kayo sa akin sapagkat tungkol sa akin siya sumulat. Ngunit kung hindi kayo nagsisipaniwala sa kanyang mga sulat, ay paanong magsisampalataya kayo sa aking mga salita? Muli, mga minamahal, patuloy po ang Panginoong Hesukristo na nakipag-usap sa mga Israelita. Dahil sa ayaw talagang sumampalataya ang mga Israelita na si Hesukristo ay anak ng Diyos at siya ang kanilang Mesiyas. Kaya sabi ng Panginoong Hesukristo sa kanila, hindi ko kailangan ang inyong ang sabi rito, hindi ako tumatanggap ng kaluwalhatiang mula sa mga tao. Datapwat nakikilala ko kayo na kayo'y walang pag-ibig ng Diyos sa inyong sarili. Juan 5:41, 42. Kaya alam ng Panginoon Jesucristo ang katigasan ng puso, katigasan ng ulo ng mga Israelita. Kahit na sinasabi niya sa kanila na siya ang Mesiyas na darating na isinulat ni Moises. Ngunit ayaw nilang paniwalaan ang kanilang kaharap na si Jesus ay ang tinutukoy ng banal na kasulatan. Dahil mismo sinabi sa kanila ni Jesucristo sa Juan 5:39 hanggang 40. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan.
At ang mga ito siyang nangagpatutuo tungkol sa akin. At ayaw kayong magsilapit sa akin upang kayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga minamahal, ang misteryo ng Diyos ay nasa kay Kristo Jesus. Ang katawan ng anak ng Diyos na may kahinaan ay ginamit ng Diyos upang labanan ang panunukso ni Satanas sa buong sanlibutan. At sa loob ng katawan ni Jesucristo, doon nakatago ang lihim ng karunungan at ang lihim ng Diyos. Dahil sa loob ng katawan ni Jesucristo ay nanahan ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo. Kaya nga, nung nangaral ang Panginoon Jesucristo, bago siya tumuloy sa mga Hudyo, ay tinukso muna siya ng Diablo upang siya ay paluhurin sa harapan ni Satanas. Kung ating tingnan ang Lucas Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 12. Ang Panginoong Jesucristo ay dumanas siya ng panunukso ng Diablo. Pagkatapos ng kanyang bautismo, na kung saan tumahan ang Espiritu Santo sa loob ng kanyang katawan, na ayon sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 12, at si Jesus na puspos ng Espiritu Santo ay bumalik mula sa Jordan at inihatid ng Espiritu sa ilang. Sa loob ng 40 araw na tinukso ng Diablo, at hindi siya kumain ng anuman na mga araw na yaon. At nang maganap ang mga yaon ay nagutom siya. At sinabi sa kanya ng Diablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang batong ito ay maging tinapay. At sinagot siya ni Jesus, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao. At iniakyat pa niya at ipinakita sa kanya sa sandaling panahon ang lahat ng mga kaharian ng sanlibutan. At sinabi sa kanya ng Diablo, sa iyo'y ibibigay ko ang lahat ng kapamahalaang ito at ang kaluwalhatian nila sapagkat ito'y naibigay na sa akin at ibibigay ko kung kanino ko ibig. Kaya nga, kung sasamba ka sa harapan ko, ay magiging iyong lahat. At si Jesus ay sumagot at sinabi sa kanya, nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. At dinala niya siya sa Jerusalem, at inilagay siya sa tuluktok ng templo, at sinabi sa kanya, kung ikaw ay anak ng Diyos, ay magpatihulog ka mula rito hanggang sa ibaba. Sapagkat nasusulat,
Siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ikaw ay ingatan at alalayan kanila ng kanilang mga kamay. Baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, nasasabi, huwag mong tuksuhin ang Panginoon mong Diyos. At nang matapos ng dyablo ang lahat ng pagtutukso, ay hiniwalayan niya ng ilang panahon. So dito mga minamahal, si Jesucristo na dumanas ng panunukso ng dyablo kailanman ay hindi siya tinalo ng panunukso ng dyablo. Bagkus ay bagamat nagutom ang katawang tao ni Jesus, ay hindi kailanman siya nagpalinlang. Dahil ibig ng dyablo na sambahin siya, sasamba si Jesus kay Satanas upang hindi matuloy ang misyon ni Jesucristo tungkol sa pagpanumbalik ng Israel sa Diyos. Ang hindi alam ng dyablo na ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo ay nasa loob ng katawan ni Jesucristo. Kaya nang sinabi ng dyablo kay Jesus na sumamba si Jesus kay Satanas, sinabihan siya ni Jesus, ikaw ay sumamba lamang sa iyong Panginoong Diyos. Ang tinutukoy ni Jesus ay ang Panginoong Diyos na kanyang Ama na nasa loob ng kanyang katawan. Kaya hiniwalayan siya ng dyablo. Ganon din dito, mga minamahal. Sa Juan Kapitulo 5, versikulo 41 hanggang 47. Hindi alam ng mga Israelita na ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo ay nanahan sa loob ng katawan ni Jesucristo na ipinakilala na anak ng Diyos. Dahil nasumpungan nila si Jesus sa kalagayang tao, kilala nila ang ina ni Jesus na si Maria at ang kanyang ama na si Jose na isang karpintero. Kaya si Jesus sa katawang tao ay nanggaling siya sa mahirap na pamilya. Bagamat ang lahi ni Jose ay nagmula siya sa angkan ng mga hari mula kay Haring David. Si Jose ay mapagpakumbaba. Kailanman hindi siya nagmamayabang na ang kanyang pinagmulan ay lahi ng mga hari. Bagkus siya ay naghanap buhay bilang karpintero. Ganyan po kaaba, mga minamahal, si Jesucristo sa katawang tao. Bakit gayon na lamang ang pangyayari? Dahil ibig ng Panginoong Diyos na ipangaral ang pagpakumbaba, bagamat ang kanyang anak ay may kapangyarihang gawin ang lahat ng mga bagay. Ngunit, si Jesus ay sumusunod ayon sa itinatadhana ng batas na pinapairal mula sa batas
ng lumang tipan, kailanman si Jesus ay hindi nagmamataas. Siya ay nagpakumbaba. Nayon nga kay Apostol San Pablo sa Filipos Kapitulo 2, versikulo kung ating tingnan, Filipos Kapitulo 2, versikulo 5 hanggang 11. Dito natin makikita kung gaano mapagpakumbaba si Jesus. Kahit na ang Diyos Ama ay nanahan sa kanyang katawan. Filipos 2:5 hanggang 11. Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y nasa kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus, hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibhasay nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos. At siya ay binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nangasa langit at ng nangasa ibabaw ng lupa at ng nangasa ilalim ng lupa. At upang ihayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Ganyan ang misyon ng Panginoong Jesucristo, mga minamahal. Bagamat siya ay nasa anyong tao, at ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo ay nanahan sa Kanya, nanatili si Jesus na nagpakababa bilang tao. Kailanman ay hindi siya nakipantay sa Diyos. Dahil iyan ang kanyang misyon. Iyan ang nakatagong lihim sa katawan ni Jesus. Bagamat ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo ay nanahan sa kanyang katawan, kailanman hindi ginamit ni Jesus ang kapangyarihan ng Diyos Ama upang lipulin ang diablo na nanukso sa kanya. Gayon din ang mga Hudyo na umaaba sa kanya. Nang sabi ng mga Hudyo, di ba kilala natin ito, anak ito ng isang karpintero? Bakit tayo maniwala sa kanya? Kaya nga, sabi ng Panginoong Hesus, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan.
at ang mga ito'y siyang nangagpatotoo sa akin. At ayaw kayong magsilapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. At sa versikulo 41, hindi ako tumanggap ng kalulatian mula sa mga tao. Datapwat nakikilala ko kayo na kayo'y walang pag-ibig ng Diyos sa inyong sarili. Versikulo 43, naparito ako sa pangalan ng aking Ama, na ayaw ninyo akong tanggapin. Kung iba ang pumarito sa kanyang sariling pangalan, ay siya ninyong tatanggapin. So, sa pagmamataas ng mga Israelita, ayaw nilang tanggapin na si Jesus ay kanilang Mesiyas dahil siya ay nanggaling sa kilala nilang magulang na si Jose, isang karpintero, at si Maria. Ang kaabaan ng pamilyang ito ay tinutuligsa sila at inuusig ng mga Pariseo, mga Eskriba at mga Hudyo, mga minamahal. Ito ang nakatagong lihim upang mapanatili ni Jesucristo ang kanyang pagpakumbaba. Dahil kasama sa kanyang misyon na ilihim ang lahat ng mga bagay. Ngunit, may pinili ang Diyos kung sino ang pahayagan. Nagpahayag ang Panginoong Hesus kung sino siya. Kay Juan Bautista at sa kanyang 12 apostol. Maliban dyan, wala nang iba. Kasama si Birhen Maria at si Jose ang nakakilala sa kanya. Ngunit, yan nga ang nakatagong lihim. Hindi pinagsasabi ng kanyang mga magulang sa laman kung sino siya. Kasama po sa misyon ng Panginoong Hesus upang yaong mga mapagmataas ay ibababa. Dahil darating ang panahon ng Panginoong Hesus ay magiging hukom sa mga buhay at mga patay. Kaya habang siya ay nasa katawang tao, mahaba ang pasensya ng Diyos Ama upang mapagtagumpayan ng kanyang bugtong na anak na tinatahanan nila ang katawang tao. Upang manaig ang kakumbabaan at magtagumpay ang anak ng Diyos na talunin ang dyablo at ang mga Pariseo at ang mga Eskriba at ang mga Hudyo sa kanilang pagmamataas. Dahil lingid sa kanila ay nasusulat na ang misyon ni Jesucristo, samantalang siya ay kapiling ng mga Hudyo, kailanman sila ay hindi hahatulan pa, kundi bagkus ay ipanumbalik sila sa Diyos Ama. Kahit sila nanaig sa kanila ang pagkakasala, patuloy pa rin ang pangaral ng Ebanghelyo. Buong kakumbabaan na patuloy na ipinapangaral ni Jesucristo ang pagkakaloob ng buhay na walang hanggan. Unang-una sa mga Hudyo, kung sila ay sumampalataya sa pangalan ni Jesus. Kaya sabi nga niya rito sa versikulo 43,
naparito ako sa pangalan ng aking Ama, at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung iba ang pumarito sa kanyang sariling pangalan, ay siya ninyong tinatanggap. Papaano kayo makapanampalataya? Kayong mga tatanggapan sa isa't isa ng kalulatian, at hindi ninyo pinaghahanap ang kalulatiang nanggaling sa tanging Diyos. Ayaw nilang kilalanin si Jesucristo na anak ng Diyos. Ayaw nilang kilalanin si Jesucristo na kanilang Mesiyas. Mga minamahal, bagkus sila ay nagmamayabang pa na sila ay nanggaling sa lahi ni Abraham na pinangakuan ng Diyos ng kaligtasan at ng kasaganaan. Ngunit, lingid sa kanila ay ibig ng baguhin ng Diyos ang lumang kautusan at ipairal ang bagong kautusan, tapusin ang paghahandog ng kordero ayon sa kautusan ni Moises, dahil ito ay papalitan na ng kordero ng Diyos na siyang anak ng Diyos na manunubos, tagapagligtas sa lahat ng sanglibutang makasalanan. Kaya patuloy ang pangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Dahil sabi ni Jesucristo, hindi ako naparito sa mga matutuwid, kundi naparito ako sa mga makasalanan upang ipakita sa kanila ang pagmamahal ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ng buong sanlibutan. Kaya buong kakumbabaan, nagpatuloy si Jesus sa kanyang pangaral. Sinabi pa rin niya na parito ako sa pangalan ng aking Ama. Ipinapakilala niya ang kaniyang Ama na Diyos. Kaya nga galit na galit sa kanya ang mga Hudyo dahil nakipantay siya sa Diyos. Kaya nga sabi nga ni Apostol San Pablo, kailangang sundin natin, gayahin natin si Jesucristo. Bagamat siya ay nasaan yung Diyos, kailanman hindi niya inaring ganap na nakipantay sa Diyos. Ngunit, ano ang akusa sa kanya ng mga Hudyo? Si Jesus ay nakipantay sa Diyos. Siya ay namusong. Ngunit sa katotohanan, ang Diyos Ama na siyang nasa loob ng katawan ni Jesucristo ang nagpatotoo na si Jesus ay Mesiyas, si Jesus ay anak ng Diyos dahil binigyan siya ng kapangyarihan na makagawa ng mga himala, magpagaling ng mga may sakit. Ito ang patotoo ni Jesus sa kanyang sarili, ang mga gawa ng pagpapagaling, mga himala, paggawa ng alak galing sa tubig, pagpapalakad ng mga pilay, pagpapagaling ng lahat ng mga may sakit na lumalapit sa kanya. Lahat ng mga may sakit na lumalapit sa kanya upang magpagaling
ginampanan ni Jesus ang kanyang misyon. Kaya nga, mga minamahal, sabi ni Jesus, sa versikulo 44, papaano kayo'y makapanampalataya? Kayong nangagtatanggapan sa isa't isa ng kalulatian at hindi ninyo pinaghahanap ang kalulatiang nanggagaling sa tanging Diyos. Ayaw nilang tanggapin na si Jesus. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Kahit sabihin ni Jesus na siya anak ng Diyos, nagalit sa kanya ang mga Hudyo. Dahil siya nga ay tao, anak ni Jose na karpintero at ni Maria na kanilang kapitbahay. Ganyan po, mga minamahal, ang naging misyon ni Jesucristo. Pinagtiisan niya ang pangaaba ng mga Israelita. Nang sabi nga sa Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 1, versikulo 10 hanggang 12. Siya ay nasa sanglibutan at ang sanglibut ay ginawa sa pamamagitan niya at hindi siya nakilala ng sanglibutan. Siya ay naparito sa sariling kanya at siya ay hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Datapwat ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang magiging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. So, mga minamahal, yan ang dahilan bakit hindi siya tinanggap ng mga Israelita. Sa kadahilan ng kinikilala siya bilang ordinaryong tao, anak ng mahirap, anak ni Jose na karpintero at ni Mariang Birhen. Tao ang pagkakilala sa kanya, mga minamahal. Kaya nagpatuloy pa rin si Jesus. Pinagtiisan ni Jesus na sila ay aralan tungkol sa katotohanan. Sa versikulo 45, Juan 5:45, sinasabi ni Jesus, huwag ninyong isiping ako ang sa inyo'y nagsusumbong. Huwag ninyong isiping ako ang sa inyo'y magsusumbong sa Ama. May isang magsusumbong sa inyo sa makatuwid bagay, si Moises, yaong pinaglagakan ninyo ng inyong pag-asa. Kaya sabi ni Jesus, hindi ko kayo isusumbong sa aking Ama. Ngunit, kung sino ang inyong pinaglagakan ng pag-asa na si Moises, siya ang magsusumbong sa Ama tungkol sa inyo. Versikulo 46, sapagkat kung kayo'y nagsisampalataya kay Moises, ay magsisampalataya kayo sa akin sapagkat tungkol sa akin siya ay sumulat. Ngunit kung hindi kayo magsipaniwala sa kanyang mga sulat, ay paanong magsisampalataya kayo sa aking mga salita? Mga minamahal, sabi ng Panginoon Kristo, si Moises na sinampalatayanan ng inyong mga magulang sa panahon ng Old Testament. Siya ang sumulat tungkol sa akin. Nagpatotoo si Moises tungkol sa akin. Ibig sabihin, sa Old Testament Bible, mga minamahal, nasabi ni Kristo, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito'y siyang nangagpatotoo tungkol sa akin. Kaya nga pinapalaala ni Kristo sa kanila na si Moises
sumulat tungkol sa Kanya. Basahin lamang nila ang Biblia, ibig sabihin. Dahil nandoon ang kasulatan, ako, na nasa inyong harapan, ako ang tinutukoy ni Moises na magiging inyong tagapagligtas. Kaya sabi ni Jesucristo, ako na mismo ang nakipag-usap sa inyo. Ngunit ayaw ninyong kumilala sa akin. Bagamat sinabi ni Moises ang tungkol sa akin, ayaw pa rin ninyo akong tanggapin. Kaya sabi ni Jesus sa versikulo 47, ngunit kung hindi kayo nagsipaniwala sa kanyang mga sulat, ay paanong magsisampalataya kayo sa aking mga salita? Ganyan, mga minamahal, ang pag-uusig ng mga Hudyo kay Jesucristo. Sinabi na ng Jesucristo na ang Biblia, ang Old Testament Bible na isinulat ni Moises, siya ay nasa kanilang harapan. Nakita nila personal. Ngunit ayaw nilang paniwalaan ang nasusulat sa Biblia. Ayaw nilang maniwala na si Jesus ay Panginoon at kanilang tagapagligtas. Mga minamahal, iyon din ang mga nangyayari sa kasalukuyan. Kung ang mga Hudyo ay ayaw nilang maniwala sa Biblia, ano pa kaya ang mga tao sa ating panahon? Lalo na ang mga hintil. Kaya maraming mga tao na ayaw kumilala sa tunay na Jesucristo na nandoon ngayon sa langit. Karamihan ngayon, kinikilala nila ang ibang Kristo. Katulad, halimbawa, ng pinakamalaking relihiyon na Roman Catholic Church. Hindi nila ipinapakilala ang tunay na Jesus na nandoon ngayon sa langit. Pinalitan nila ng rebulto ang tunay na Jesucristo. Sa halip na ipangaral ang Biblia, ang kanilang ipinalit ay Jesucristong rebulto. Ipinapakilala nila ang rebultong Jesucristo. Nasabi nga ng Panginoong Jesucristo sa versikulo 41, Juan 5:41-42, hindi ako tumanggap ng kaluwalhatian mula sa mga tao. Datapwat nakilala ko kayo na kayo'y walang pag-ibig ng Diyos sa inyong sarili. Naparito ako sa pangalan ng aking Ama, at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung iba ang pumarito sa kanyang sariling pangalan, ay siya ninyong tatanggapin. Versikulo 44, papaanong kayo'y makapanampalataya? Kayong nangagtatanggapan sa isa't isa ng kaluwalhatian at hindi ninyo pinaghanap ang kaluwalhatiang nanggaling sa tanging Diyos. Kaharap nila, mga minamahal, ang kaluwalhatian ng Diyos Ama, ang katawang tao ni Jesucristo. Ngunit ayaw nilang kilalanin na siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Kaya pinatay pa nga nila si Jesus. Katulad sa ating kapanahunan sa kasalukuyan, ayaw kilalanin ng iba't ibang mga relihiyon ang tunay na kalagayan ni Jesucristo na nandoon ngayon sa langit. Maraming hindi kumikilala kay Jesus na siya ay Diyos. Marami rin ang hindi kumikilala kay Jesus bilang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Bagkus
larawan ng rebulto ang ipinapakita nila upang makilala si Jesus. Yun po ang mga nangyari ngayon. Ang kilala ngayon ng Roman Catholic Church followers ay ang Jesucristong rebulto na nakapako sa krus. Ang Jesucristong rebulto na nagpapasan ng krus. Ang Jesucristong rebulto na nakahiga doon sa simbahan ng Quiapo. Ang Jesus na Santo Niño na rebulto na nandoon sa siyudad ng Cebu, sa isang katedral. Isinasayaw ang Santo Niño na rebulto. Papaano makarating sa katotohanan ang mga miyembro ng Katoliko kung kanilang inaalipin ang mga mamamayang Pilipino sa pagpapakilala ng rebultong Kristo? Ayaw nila ipangaral ng Panginoon Kristo, siya ay Espiritu. Ang Espiritu, mga minamahal, ay hindi rebulto. 2 Corinto Kapitulo 17 hanggang 18. Ang sinasabi ng Biblia, si Jesucristo ay hindi rebulto, mga minamahal. Ang Panginoong Hesus ay Espiritu, hindi rebulto. 2 Corinto Kapitulo 3 versikulo 17 hanggang 18. Ito ang ating mababasa. Ngayon, tingnan ninyo mga minamahal, ngayon, ang Panginoon ay siya ang Espiritu. At kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Datapwat tayong lahat na walang talukbong ang mukha na tumitinging gaya ng sa isang salamin sa kalulatian ng Panginoon ay nababago tayo sa gayon ding larawan mula sa kalulatian hanggang sa kalulatian na gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. Iyan mga minamahal ang sinabi ng Biblia. Ngayon, ang Panginoong Jesucristo, siya ang Espiritu. Nasa langit siya, mga minamahal. Kaya malaking panlilinlang at kasinungalingan na binubuyo ng Roman Catholic Church ang sambayanang Pilipino na maglingkod sa rebulto. Sa halip na ipakilala ang pagka-espiritu ng Panginoong Hesus, ang kanilang ipinakilala ay ang Santo Ninyong rebulto. Ang Kristong nakadipa sa krus sa kanilang mga altar. Ang Kristong nagpapasan sa krus, pinuprosesyon. Papaano mahango sa pagkaalipin ang mga Pilipino sa pagsilbi sa rebulto kung ang mga Pilipino ay hindi magbabasa ng Biblia? Sabi ni Jesucristo, saliksikin ninyo. Juan Kapitulo 5, versikulo 39.
Saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito siya nangagpatotoo tungkol sa akin. So mga mahal na mga miyembro ng mga Katoliko, makinig kayo sa pangaral ni Jesucristo. Juan Kapitulo 5, versikulo 39. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito ay siyang nangagpatotoo tungkol sa akin. Ang mga rebulto ay isang kabulaanan. Kasinungalingan, paano makapagpatotoo yan? Mga minamahal, yan ay peke. Ang tunay na Jesus ay Espiritu, 2 Korinto 3, versikulo 17 hanggang 18. Ang sabi ni Jesus, saliksikin ninyo ang Biblia. Kaya mga minamahal, lalo na sa aking mga kamag-anak, mga kababayan, panahon na. Saliksikin ninyo ang nilalaman ng Biblia. Huwag kayong magpatalo sa katuruan ng pang-aalipin na iniharap sa inyo ay rebultong Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong abang lingkod, Pastor Absalon Rabanon Jr. God bless us all. Praise God. Hallelujah. Amen and amen.